Isang 40 taong gulang na mayamang babae na nagngangalang Daria ang sanay ng mamuhay sa Karangyan. Sa unang pagkakataon, muli niyang naramdaman ang umibig. Sa pagkakataong ito, sa isang batang lalaki na nagngangalang Evgeny, isang gwapong lalaki na nagdala ng bagong sigla sa kanyang buhay. Kahit nagmula sa mahirap na pamilya, hindi maaaring baliwalain ang personalidad ni Evgeny, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magkaroon ng pagdududa sa puso ni Daria. Minsan ay naisip ni Daria na tapusin na ang relasyon nila. Ngunit hindi basta-basta sumuko si Evgeny. Buong kumpiyansa pa nga niyang ipinahayag ang kanyang intensyon na pakasalan si Daria. Siyempre, nagulat si Daria. Para sa kanya, masyado pang bago ang kanilang relasyon para umabot sa ganoong kalayo. Ngunit nanatiling kumbinsido si Evgeny na para sa kanya, si Daria ang tamang pagpipilian. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Evgeny para mag-jogging. Umuwi si Evgeny na may dalang isang bungkus ng bulaklak na balak niyang ibigay bilang romantikong sorpresa kay Daria, ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang dumating ang isang batang babae. Ang pangalan niya ay Elisa, anak ni Daria. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, palaging komplikado ang relasyon ni Daria at Elisa. Ngayon ay nakatayo si Elisa sa harap nila na puno ng pagtataka ang kanyang tingin. Tinanong ni Elisa kung bakit naroon si Evgeny. Sumagot si Daria na bahay niya ito, kaya may karapatan siyang gawin ang kahit anong gusto niya. Ngunit agad na sumagot si Elisa na pag-aari rin niya ang bahay na ito, at mayroon siyang buong karapatang manirahan doon. Nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-ina, sinubukan ni Evgeny na mamagitin, sinabing sapat na kalaki ang bahay at maaari silang tatlo na manirahan doon nang hindi naiilang. Tahimik lamang si Elisa. Pagkatapos ay lumapit at inamoy ang mga bulaklak na dala ni Evgeny. Agad na kinuha ni Daria ang mga bulaklak mula sa kanyang kamay. Nang hapon, inaayos ni Evgeny ang kanyang bisikleta sa bakuran. Lumapit si Elisa, ngumiti at pinuri ang kakayahan ni Evgeny, ngunit nang makita ni Elisa ang kanyang ina na dumarating, mabilis siyang umalis. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Daria ang kanyang anak, sinabihang lumipat sa ibang bahay. Ngunit mariing tumanggi si Elisa. Si Evgeny na nakakaramdam na mahirap ang kanyang posisyon bilang magiging stepfather ay wala nang magawa kundi manahimik. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Elisa sa terasa habang nagbabasa ng libro. Hindi niya namalayang nakatulog siya. Nang lumabas si Evgeny at makita siya, nakaramdam ng kaunting awkwardness si Elisa. Nang magising si Elisa, namula ang kanyang mukha sa hiya. Sinubukan siyang pakalmehin ni Evgeny at sinabing ayos lang ang lahat. Ngunit mula sa malayo, nakita ni Daria ang kanilang interaksyon. Agad na hinailan ni Daria si Evgeny palayo. Pagkatapos ay sinabihan ang kanyang anak na mag-book ng tiket sa eroplano. Nagkunwaring hindi narinig ni Elisa at nagpatuloy lamang sa pagbibilad sa ilalim ng araw. Samantala, magkasamang nagpalipas ng oras sina Daria at Evgeny sa tabi ng lawa. Nang hindi nila nalalaman, pumasok si Elisa sa silid ng kanyang ina. Binuksan ni Elisa ang aparador. Kumuha ng isa sa mga puting kamisete ni Daria at isinuot ito. Nagulat siya nang eksaktong bumagay ang kamisete sa kanyang katawan. Nang gabing yun, habang naglalakad si Elisa patungo sa kanyang silid, hindi niya sinasadyang nakasalubong si Evgeny na kagagaling lamang maligo. Basang-basa pa ang katawan ng lalaki at malinaw na nakikita ang kanyang mga kalamnan kaya sandaling natigilan si Elisa at nakaramdam ng kaba. Makalipas ang kalahating oras, nakaupo silang tatlo sa hapag-kainan. Balak ni Evgeny na magbuhos ng isang baso ng red wine para kay Elisa. Ngunit mahinahon itong tumanggi. Malamig lamang na tinitigan ni Daria ang kanyang anak nang walang sinasabi. Nagpatuloy ang pag-uusap ng tanungin ni Evgeny kung bakit hindi inimbitahan ni Elisa ang kanyang kasintahan. Sumagot si Elisa na abala sa trabaho ang kanyang kasintahan. Bahagyang tumawa si Daria na tila kumbinsidong nagsisinungaling ang kanyang anak, nakaramdam ng hiya. Pinili ni Elisa na manahimik habang mausisa pa rin si Evgeny sa kanyang sagot. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa lawa para lumangoy. Sadyang nanatiling malapit si Elisa kay Evgeny, at nagdala pa siya ng libro upang magbasa kasama niya sa tabi ng lawa. Samantala, pinili ni Daria na lumangoy. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Daria ang pagiging malapit ng dalawa na mukhang komportable at puno ng tawanan. Sa huli ay lumapit si Daria kay Evgeny, nakaramdam ng pagkakapikan si Elisa. Hindi niya ito kinaya at piniling umalis. Sinimula ni Elisa na ayusin ang kanyang mga gamit, ngunit lumapit si Evgeny. At hiniling na manatili si Elisa. Walang tunay na pagkamuhi sa pagitan ng mag-ina. Ang mga salitang yun ay nagpakalma kay Elisa at sa huli ay pumayag siyang manatili pa ng ilang araw upang subukang ayusin ang relasyon nila ni Daria. Ngunit bago umalis, nagpakita si Elisa ng bahagyang ngiti na mahirap hulaan ang ibig sabihin.
Nang gabing yun pagkatapos ng hapunan, muling lumapit si Evgeny kay Elisa. Gusto niyang malaman ng mas malalim ang tungkol sa relasyon ni Elisa sa kanyang ina. Unti-unting nagsimulang magsalita si Elisa. Ibinunyag niya na ang kanyang ama ay isang bilyonaryo na namatay 3 taon na ang nakalipas at lumalabas na hindi tunay na anak ni Daria si Elisa. Karamihan sa villa ay ipinamana sa kanya. Samantala, maliit na bahagi lamang ang ibinigay kay Daria bilang dowry mula sa kanyang ama. Dahil dito, nagtanim ng galit si Daria. Dahil napunta kay Elisa ang malaking bahagi ng kayamanan ng kanyang asawa. Minsan pa nga ay nagkaroon si Daria ng masamang balak laban kay Elisa. Nagulat si Evgeny nang marinig ang kwentong yun. Hindi niya akalain na ganoon kasama si Daria, ngunit bahagyang tumawa lamang si Elisa. Sa mga sumunod na araw, bahagyang bumuti ang relasyon ni Daria at Elisa. Nagsimula silang masanay na mamuhay ng magkasama sa mas mapayapang sitwasyon. Palihim na madalas pinagmamasdan ni Evgeny si Elisa habang natutulog si Daria at sinasagot naman ni Elisa ang kanyang tingin ng bahagyang ngiti. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na nakagawian. Hindi na nila maiwasang magbatian man lamang ng good night bago matulog. Ngunit makalipas ang ilang araw, tuluyan ng nalabag ang hangganang yon. Hindi na kayang pigilan ni FG ang tukso. Sinamantala niya ang oras na umalis si Daria upang gawin ang mga bagay na hindi dapat kasama si Elisa. Nagkagulo ang sitwasyon nang may hindi inaasahang mangyari. Ang katahimikang matagal nang bumabalot sa pamilya ay naglaho. Nang umuwi si Elisa kasama ang isang lalaking nagngangalang Pavel at ipinakilala ito bilang bago niyang kasintahan, hiniling pa ni Elisa na payagan si Pavel na manatili sa villa ng ilang araw. Natahimik si Daria, nahiyang tumanggi sa harap ng lahat. Sa huli, nagkasundo silang apat na magplano ng isang paglalakbay ng magkasama, ngunit ang desisyong iyon pala ang magiging simula ng isang bangungot. Gaya ng dati, nagpalipas ng oras si Daria kasama si Evgeny. Samantala, palihim na nagmamasid si Pavel mula sa likod ng bintana. Matalim at puno ng hinala ang kanyang tingin. Nakita ni Pavel sina Daria at Evgeny na magkasamang naglalakad papasok sa kagubatan. Sa sandaling yun, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang madilim na ideya. Ang hindi alam ni Evgeny ay hindi lamang simpleng bagong kasintahan ni Elisa si Pavel. Si Pavel ay dating kasintahan ni Daria. Nang gabing yun, wala nang nagawa si Evgeny kundi panoorin ang lahat at piliing manahimik. Pinipigilan ni FGN ang kanyang sarili kahit maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isip. Kinabukasan, sa wakas ay nakipag-usap si Pavel kay Elisa. Ibinunyag ni Pavel ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit binigyang diin din ni Pavel ang isang bagay, ang nakaraan ay mananatiling nakaraan. Ang mga salitang yun ay nagpakabog ng mas mabilis sa puso ni Elisa. Pagkatapos ay niyaya niya itong lumangoy kasama niya. Nang tumanggi si Pavel, tinawag siya ni Elisa na duwag. Nasaktan si Pavel at iniwan na lamang siya nito. Samantala, pakiramdam ni Pavel ay mas nakahihigit siya kay Evgeny, habang abala naman si Elisa sa paghahanda ng pagkain para sa maliit na picnic na kanilang pinaplano. Nang magsama-sama ang lahat, makikita silang nagsasaya, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasama, palihim na hinawakan ni Pavel ang kamay ni Daria. Isang maikling tingin lamang ay sapat na upang magulo ang puso ni Daria. Si Evgeny na abala sa pakikipag-usap kay Elisa ay hindi man lamang napansin ang lihim na interaksyon na yun. Upang pag-aanin ang sitwasyon, biglang nagmungkahi si Daria ng isang maliit na pagtatanghal, pinatugtog ang musika at nagsimulang sumayaw si Daria. Ang kanyang mga galaw ay nakabibighani sa sinumang nakakakita sa kanya. Kabilang si Pavel na mukhang humanga. Nang gabi, nagbago ang sitwasyon, nagsimulang malasing si Pavel at nagbitaw ng mga paratang. Tinawag ni Pavel na sinungaling si Daria at binalaan si Evgeny na mag-ingat. Sinubukan siyang pigilan ni Elisa ngunit nanatiling kalmado si Daria. Sa malamig na tingin, tinanong ni Daria kung ano ba talaga ang gustong sabihin ni Pavel. Nalilito sa paghahanap ng sagot, nagpatuloy si Daria sa pagsasabing walang kailangang itago, lalong nalito si Evgeny. Mula sa pag-uusap na yun, nalaman ni Evgeny ang madilim na bahagi ni Pavel. Dati, si Pavel ay isang toxic na lalaki, na naging dahilan upang piliin ni Daria na tapusin ang kanilang relasyon. Nang marinig yun, tila hindi makapaniwala si Evgeny, ngunit bago pa man siya makapag-react ng higit pa, nakatayo na si Pavel sa kanyang harapan. Mariing sinabi ni Pavel, "Huwag mong hayaang bulagin ka ng pag-ibig." Pagkatapos ay nagdagdag si Pavel ng mas nakakagulat na bagay, na pinaglaruan na pala si Evgeny ng dalawang babae ng sabay, piyesa lamang si Evgeny sa kanilang laro. Napuno agad ng mga tanong ang kanyang isip, iginiit ni Pavel.
na dumating si Elisa dahil tinawag siya ni Daria at ang lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng kanilang plano. Unti-unting pumasok sa isip ni Evgeny ang kawalan ng pag-asa ngunit hindi niya namalayang talagang planado lahat yun ni Elisa. Si Elisa na mula pa sa simula ay handang maglaro ng isang tusong laro ng buong kumpiyansa, tinawag si Pavel at nagpakawala ng maliit na tawang puno ng kahulugan. Sa wakas ay natauhan si Evgeny. Lubos siyang nalinlang nang hindi niya namamalayan mula pa sa simula. Matapos marinig ang lahat ng pag-amin, sinubukan pa ring panatilihin ni Evgeny ang kanyang kilos. Pinasalamatan ni Evgeny si Pavel sa kanyang pagiging tapat. Kahit sa kanyang puso ay itinuturing niyang napakainis ng lalaking yun, ngunit biglang itinulak siya ni Pavel na kakapuri pa lamang sa kanya. Natamba si Evgeny, malakas na tumama ang kanyang ulo at namatay siya kaagad. Nagulat sina Daria at Elisa. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Agad na kinuha ni Daria ang kontrol at sinabihan si Elisa na tumawag agad sa pulis. Ngunit mabilis na inagaw ni Pavel ang telepono. Sa pamamagitan ng pagbabanta, ipinagbawal ni Pavel sa kanila ang pagtawag sa kahit sino at binalaan sila na kung gagawin nila yon, makukulong siya. Pagkatapos ay nagbigay si Pavel ng ultimatum, isa lamang ang pagpipilian, kailangan nilang maghanap ng ligtas na lugar upang ilibing ang bangkay ni FGN. Nagpanik si Elisa sa takot hanggang sa hysterical itong sumigaw. Ngunit iba sa kanyang anak, na natiling kalmado si Daria, sinubukan niyang pakalmayan ang sitwasyon habang palihim na nagbibigay ng senadoryas kay Elisa upang humanap ng pagkakataong tumakas at tumawag sa pulis. Sa wakas ay tumakbo si Elisa ng buong bilis patungo sa pinto kahit sinubukan siyang pigilan ni Pavel. Sapat ang lakas ni Pavel upang itulak ang pinto at makalabas. Galit na agad na sinubukan ni Pavel na agawin muli ang telepono ngunit sa pagkakataong ito ay lumaban si Daria ng may hindi inaasahang tapang at nagawa niyang pabagsakin si Pavel. Hindi nagtagal pagkatapos nito, narinig ang paglapit ng pulis. Dumating ang mga awtoridad sa tamang oras upang iligtas sina Daria at Elisa mula sa banta ni Pavel. Sa huli ay naaresto ang lalaki at dinala sa korte upang managot sa kanyang mga ginawa. Matapos ang lahat ng kaguluhan, nagdesisyon sina Daria at Elisa na umalis sa villa. Lumipat sila sa isa pang mas malaking bahay, na tila nagbubukas ng bagong kabanata sa kanilang buhay, ngunit sa likod ng katahimikan ay may isang bagay na malabo, ang dalawang babaeng ito pala ay may ibang panig. Mahusay silang maglaro sa emosyon ng ibang tao, ginagawa nilang laro ang panlilinlang na hindi kailanman tunay na nagtatapos. At dito nagtatapos ang pelikula. At iyan ang naging kwento ng pelikulang VIB The Truth. Kaya subukan ninyong isulat sa comment section kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa tinalakay natin ngayon at kung nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-like. Ako si Judas the One. Salamat sa panunood ng video at hanggang sa susunod.